ng mga taga-Romans noon sa panahon na yon. At atin pong babasahin yung ating talata para atin pong pagbubulay-bulayan mamaya po. Sige po, basahin po natin in 3, 2, 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa sandaling ito na muli po kami inyong tinipon, Panginoon, sa lugar na to upang aming pong pagbubulay-bulayan ng iyong salita, O Lord. At Lord, itago niyo po ang iyong lingkod na gagamitin niyo sa umagang ito. Ibaba niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon, at kayo po ang aming maitaas. At anuman, Panginoon, ang balakid, anuman mga kasalanan na nagiging hadlang, Panginoon, sa aming pagkakatuto ng iyong salita, linisin niyo po ito, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, dalangin din namin na samahan niyo kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang madali po naming maunawaan at maisabuhay po namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. At muli, Panginoon, tinataas po namin ng nalalabing sandali, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong anak na aming Diyos na si Jesucristo. So, nasabi po natin kanina, meron po isang tao na nagbigay paalaala sa mga tao noon na wag po makiayon sa takbo ng mundo or wag po tayo magpa-impluwensya sa mundo. O sila pala, nung panahon na yun, wag sila magpa-impluwensya sa kung ano ang takbo ng mundo. So ang nagsabi po nito at nagsulat din ng talata natin ay si Apostol Pablo. So ang ating pag-aaralan ngayon ay continuation po ng series natin na Heart Check, Journey of Renewal. And sa ating tema na Returning to the Heart of God. At sa ating pamagat po ngayon is Transforming Grace. So usually po yung talata natin na to is madalas po natin naririnig ito. Maraming sermon na akong narinig patungkol ito sa at na sermon na rin po natin ito noong Christmas party natin sa Yukari. So nakikita po ba natin na nagkakaroon ng epekto yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos? Meron po, Kung wala, uulitin natin ulit to sa susunod na linggo. Gagawin natin to every Sunday, yung ganitong talata na renew our mind, para ma-transform po talaga tayo, Pero sabi niyo naman, meron naman, so praise the Lord, So hindi na natin to uulitin sa susunod na linggo. So, handa na po ba tayo maranasan ang tunay na pagbabago or true renewal? Wait lang po Wait lang po. Nawala yung aking files. Sandali lang po, may technical error yung aking Sandali lang po load ko lang po ulit. Nagkaroon ng error yung aking So ayun, So sabi po doon, true renewal begins with a surrendered life and continues through a transformed mind resulting in a life that pleases God, So ang tunay
ng pagbabago ay nagsisimula sa buhay na nakasuko or surrendered life at nagpapatuloy sa pag-iisip na binago ng Diyos hanggang sa ang buong buhay natin ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. So sa ating pong tanong, in what ways can God's grace renew our lives and draw us back to His heart? Sabi doon sa Tagalog, so ano ang mga paraan na magagawang baguhin ng biyaya ng Diyos ang ating buhay at akayin tayo pabalik sa Kanyang puso? So sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ipinapakita po ni Apostol Pablo na kung paano binabago ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At inaakay po tayo pabalik sa Kanyang puso. So meron po tayong 3 S na pag-aaralan sa umagang ito. Una, surrendered life, our response to God's grace. No? So 3 S lang po ito, tatandaan po natin ha. 3 S lang po ito. So sabi doon sa verse 1 ng chapter 12, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy, and pleasing to God. This is your true and proper worship. So tayo pong naririto sa Japan, masasabi po natin na medyo naman angat-angat ng ating buhay kumpara kung tayo po ay nasa Pilipinas. Ano ho? Siguro sa atin, no, medyo maayos yung ating trabaho, kumpara mo sa Pilipinas, medyo ayos yung ating pagkain, nakakain po tayo sa mga medyo sosyal ng restaurant o kahit mismo sa mamahaling restaurant, no? Compare natin nung tayo ay nasa Pilipinas. So tayo naman po bilang naririto sa Japan at tayo po yung mga magulang sa Pilipinas, paano po ba natin nasusuklian yung ating mga magulang doon sa mga sakripisyo at yung kung paano nila tayo pinapalaki? So maaari po iba-iba yung ating pamamaraan sa pagsukli sa ating mga magulang. Maaari siguro sa atin, ang ilan dito ay nakapagpatayo na ng bahay at lupa, nakapagbigay na ng bahay at lupa sa ating mga magulang or bagong sasakyan. Sino na po nakapagbigay ng house and lot at bagong sasakyan sa ating mga magulang? Wala pa? O nagpagawa ng bahay? Paggawa ng bahay, wala pa. So, maaari na iba-iba, no? Siguro ilan sa atin nadala na natin yung mga magulang natin dito sa Japan, para ipasyal. So, ganun po tayo, no? Magsukli sa ating mga mahal sa buhay. Paano po pag dumarating din ang panahon na sila po ay tumatanda na, nagkakaroon na ng mga sakit, paano po natin na babalik yung ating pagmamahal sa kanila? Di ba madalas nasasabi natin na, nanay, tatay, gagawin ko po ang lahat, masuklian ko lamang ang lahat ng mga hirap nyo. So, ganun po tayo, tumingin ng sa mga pelikula, minsan nakikita natin, dinodonate pa nila yung mga organ nila doon sa mga magulang nila, lalo na kapag nagkakaroon ng sakit. Babanggitin ko sana sakit sa kidney, kaso tinanggal ko rito kasi si ate mo last week, medyo nagka-problema sa kidney, baka siya ang matamaan. Sabi ko, sige, wag na nga lang. Di ba, makikita natin sa pelikula, pero nangyayari po yon sa totoong buhay. Kasi ginagawa po natin ng lahat para maisuklian natin yung ating mga magulang, no? Especially yung ating mga nanay at tatay. So, di ba kapag ibinigay natin ng lahat sa ating mga magulang, is parang ultimate din natin yun, di ba? Pagbabalik o bilang tinatanaw natin na utang na loob doon sa ating mga magulang. So tayo po na mga mananampalataya na nakakilala po sa Diyos natin, natanong na po ba natin ang ating sarili kung tunay bang nakita natin o naunawaan natin yung sakripisyo ng ating Diyos para tayo ay magbalik sa Kanya? Amen? Naranasan na po ba natin o na-experience na po ba natin o naisip natin na gaano ba kahirap o gaano ba kalaki yung sakripisyo ng Diyos natin para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan? Sino po nakapanood sa inyo ng The Passion of the Christ? Di ba? Kapag napanood mo, unang-una ko napanood yon, hindi ko po siya natapos kasi sobrang, sobrang ang sakit tingnan. Di ba? Naisip ba natin kung gaano ka sakit yung lumalatay na latigo doon sa kanyang likod, tapos pag inihila, kasama yung laman? Di ba? Nakita ba natin kung gaano kasakit yung koronang tinik na inilalagay sa kanyang ulo na dinidiin pa para
lalong bumaon sa kanyang ulo. So, nadama ba natin yon yung kalagayan ng Diyos Ama na makita niya yung kanyang anak na naging sakripisyo para sa kasalanan ng iba, na hindi naman dapat para sa kanya yon, kundi para sa atin yon, di ba? So sabi ng mga ibang scholar, yung Diyos Ama daw ay merong parang split of seconds na tumalikod doon kay Jesus Christ during doon sa pagpapako sa cross kasi nahihirapan siyang tingnan. Sabi lang naman ng mga scholar, pero hindi ko rin alam. Pero di ba, kapag nakita natin yung sakripisyo ng ating Diyos sa ating buhay, matitingnan natin ba ito na ibalik sa Kanya bilang isang utang na loob natin na grabe palang hirap na pinagdaanan ng Diyos natin para tayo matubos? Di ba? Paano ba natin ito maiisip na suklian ang Diyos natin doon sa Kanyang sakripisyo? Ano ho? Titingnan po natin ngayon, Sabi diyan, kaya mo bang ialay ang iyong buhay bilang tugon sa kanyang ultimate sacrifice? Kapag sinabi pong buhay na handang ialay sa Diyos, ang ibig sabihin po, gagawin natin ito dahil may puso po tayong marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Dahil na-realize po natin, maaaring ma-realize natin na grabe palang hirap na pinagdaanan ng Diyos. Kaya ibabalik po natin ito sa Kanya. So, amen po ba? So, magang ito, mag-heart check po tayo. Titingnan ba natin na ang kabutihan ng Panginoon bilang isang utang na loob na dapat nating suklian ng ating katapatan? Kung oo, sasabihin mo sa iyong sarili, nakahanda akong ialay ang aking oras, panahon at sarili sa lahat ng gawain ng Panginoon. So, kanina, sabi doon, so sa anong mga paraan magagawang baguhin ng biyaya ng Diyos ang ating buhay at akayin tayo pabalik sa Kanyang puso? Letter A, God's grace received. So sabi diyan sa verse na to, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, makikita po natin yung words dyan na mercy, ang biyaya po ng Diyos ay libreng handog na ating tinanggap kahit nung hindi pa natin nauunawaan ang katotohanan at namumuhay pa tayo sa kasalanan. So meron na pala tayong kaligtasan na nakalaan para sa atin bago pa natin siya nakilala. So, ang biyayang ito po ay regalo, hindi po ito gantimpala dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos natin ay mahabagin. So, wala po itong kondisyon na ibinigay na Diyos, ibinigay niya ito bago pa tayo nagbago, bago pa tayo tumino, at bago pa tayo sumunod. Kaya lang naman hindi natin natanggap yung biyayang ito noon kasi hindi pa natin siya nakikilala. Tama po ba? Nandyan na yung biyaya, nandyan na yung regalo, nandyan na yung handog, hindi lang natin natatanggap kasi hindi pa natin siya nakikilala. Minsan sa amin, pag may nagdo-doorbell sa bahay, lagi namin billing kay kami kapag wala kang na-expect na bisita na darating or kung sinong taong darating, huwag mong bubuksan yung pintuan. So akala mo, maniningil ng utang, yung pala, delivery ng iyong parcel. Pero ganun din po ang Panginoon natin. Matagal na po siyang kumakatok sa ating pintuan, kaso lang hindi po natin siya nakikilala, kaya hindi po natin siya nabubuksan. Tama po ba? Amen? So, subukin po natin buksan ang ating puso at kilalanin siya at tiyak na may dala-dala po siyang handog na hindi kayang ibigay ni numan at yan po ang ating kaligtasan. Hindi dapat manatiling tinanggap lamang ang mga handog na ito at ito ay nangangailangan ng response mula sa atin. At ang response na ito ay total surrender ng ating buhay sa Diyos or give it all to God. Diba? Ibibigay po natin lahat sa Diyos. Sabi niyan, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Kapag sinabi po nating total surrender, wala pong impartiality. Wala pong kalahati lang. Wala pong isang portion lang na hindi natin isosurrender kay Lord. Dapat po lahat isusuko natin. Wala rin pong kondisyon na, Lord, saka na ako magsusurrender kapag okay na ako. Saka lang po gagawin ito, Lord, basta sa isang kondisyon. Wala pong ganon. Ang sabi po sa quotes na very
familiar sa ating lahat, si Unknown. Kilala niyo po ba si Unknown? Sabi po ni Unknown, in every battle, surrender must be total. Partial surrender is no surrender at all. Amen? So kapag nagsabi tayo surrender, lahat-lahat. So nakarang linggo, sabi nga, di ba, ng Pastor Frank, sa kanyang tinalakay dito, sabi niya sa Luke 9:23, then he said to them, all of you, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So ang nais po ng Diyos na araw-araw po tayong magsosurrender kasi alam niya napakahirap po talaga mamuhay araw-araw. Amen? So araw-araw po nating isurrender ang ating buhay, araw-araw po nating isuko ang ating mga kahinaan sapagkat araw-araw din po tayo nakikipaglaban at battle po doon sa gawa ng kaaway. Minsan, hindi rin gawa ng kaaway, kundi mismo sarili natin ang kalaban natin. Tama po ba? So, mahirap po gawin yon. Kaya araw-araw, sabi niya dyan, daily. Take up his cross daily and follow me. So, araw-araw po natin ito isosurrender sa Diyos. Kapag po naihandog at naipasakop na natin sa Diyos ang lahat ng bahagi ng ating buhay, magagawa natin itong isabuhay araw-araw. At bilang tanda ng ating tunay at tapat na pagsamba sa Kanya, we have a genuine worship. Di ba? Tunay, genuine. Di ba? Sabi niya, this is your true and proper worship. Kapag sinabi pong genuine, ang ibig sabihin ay tunay, isang pagsambang nagmumula po sa ating puso. Ang paglilingkod po at pagsamba sa Diyos ay nakaugat sa malalim nating pagmamahal sa Kanya. So whatever man po yung ating mga pinagdadaanan, wala man tayong problema, may problema, wala man tayong sakit, may sakit, piliin po pa rin natin ang pagsamba sa Diyos. No? Amen? Sabi nga doon, kahit masaya, malungkot, mahirap, mapait, masakit ang ating nararanasan, pinipili pa rin nating sumamba sa Kanya, dumalo sa Kanyang mga gawain, tulad po ng ating mga Bible study, prayer meeting, at higit po sa lahat yung ating Sunday worship. Amen po ba? Tama po ba? So heart check po ulit tayo. Sabi doon, God's grace received, natanggap ko na ba ang biyaya ng Panginoon? Give it all to God. Nakahanda na ba akong ibigay ang lahat sa Panginoon? And genuine worship to God, tunay ba ang aking pagsamba sa Panginoon? So, ang pangalawang is, shifted mind, the process of transformation. Sabi niyan, do not conform to the pattern of this world. Sabi niyan, sa mundong ginagalawan natin, aminin man natin o hindi, nahuhubog na po tayo ng mundong ito. Amen? Kung ano po yung uso, kung ano po yung trend, kung ano po yung mga ninanais natin, ay madalas kung ano po yung inaalok ng mundong ito. Aminin man natin o hindi, maging Kristiyano o hindi, ganito na po talaga tayo eh. Dito na po tayo sa mundong ito, no? So, minsan, kung gusto natin yumaman, gusto natin madalian, magpapadeliver tayo ng maleta. Amen? O di kaya tayo ng taya sa loto para tayo ay yumaman. O minsan, ubos oras, kahit na Sunday, magtatrabaho tayo para lang tayo ay yumaman. So, amen? Minsan, nagagawa rin natin manglamang sa kapwa para lang tayo ay umangat. So, minsan, napanood ko sa Facebook, may isang magkatrabaho na yung isa may dalang drinks, tapos binigay niya doon inaalok niya doon sa katabi niya na katrabaho niya. Sabi niya, te, sip-sip ka. Tapos sumipsip naman yung babae, yung katabi niya, so tama na, baka ma-promote. Di ba? So minsan, kahit na pinagbabawal na technique, ginagawa natin para lang tayo ay umangat. Kasi yun yung nais natin, no? Yung pinapangunahan natin, yung nais natin. So, di ba? So handa tayong gumawa ng hindi maganda, minsan pati kabastusan para lang mapansin, no? Para lang ma-viral ngayon, no? Merong ngayong viral, ano pangalan ulit nung yung tinawag niya false teacher si Tetelestay. Tsaka yung di ba? Pag pinansin niyo po yung kanyang context ng mga pero hindi ko man naman napanood ng lahat. So parang ginagawa niya lahat, kahit sisiraan niya yung kapwa niya para lang sumikat, Pero hindi po yun yung nais ng Diyos. Hindi po yun yung ang nakakalugod sa Panginoon. Di ba? Ang sabi nga ni Pablo, ang nakakalugod sa Diyos ay kabaliktaran ng inaalok ng mundo.
Kaya huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, huwag tayo mahawa sa pamumuhay ng mga kamundo. Sabihin natin, paano ba natin ito magagawa? Paano ba natin malalabanan ang makamundong gawain? Di ba, sabi natin, ang hirap-hirap. Kasi dito na tayo lumaki sa mundong ito. Nahubog na talaga tayo ng mundong ito. Sabihin man natin o hindi, lagi natin sinasabi sa ating preaching na huwag tayong makiayon kasi ito na, nakikiayon na talaga tayo. Kumbaga, nandun na tayo sa mundong ito, kailangan nating lumabas doon. So, paano po ba tayo makakalabas sa mundong ginagalawan natin ngayon? Nasasabihin natin na makamundo yung pamumuhay. So, sa anong mga paraan magagawang baguhin ng biyaya ng Diyos ang ating buhay at akayin tayo muli pabalik sa kanyang puso? Una, Word of God. So kapag babad po tayo sa salita ng Diyos, maiiwasan po natin magkasala laban sa Kanya. Di ba nga sabi ni King David doon sa Psalms 119 verse 10 to 11, "With my whole heart I have sought you, O let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." Di ba? Isa sa puso natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo magkakasala. So ang salita po ng Diyos ay nagbibigay palaala sa atin kapag tayo po ay nakakaharap o humaharap po tayo sa mga tukso o gumagawa tayo ng bagay na laban sa Kanya. Para ba merong bumubulong sa atin na, oops, teka lang, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ito naaayon sa Kanya. Hindi ito nakakalugod sa Diyos. Amen po ba? Kapag babad po tayo sa salita ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng conviction dahil tinuturo sa atin ng Diyos kung ano ang tama at ano ang mali. So kapag nagawa po natin na mapaglabanan yung mga gawa ng kaaway dahil sa salita ng Diyos, ano pong gagawin natin? Pasalamat tayo sa pamamagitan ng panalangin, worship in prayer. Sabihin natin, Panginoon, maraming salamat po at pinalalahanan mo ako at inilayo sa bagay na muntik ko nang magawa at ito'y laban sa iyo. So dalangin ko na patuloy ninyo akong samahan at gabayan ang aking pakikipaglaban sa mga gawa ng kaaway araw-araw. Amen? So hilingin din natin ang patnubay ng Espiritu Santo na siya ang kumilos sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating paggawa. So hilingin po daw natin ang banal na Espiritu na manguna sa atin para yung work of the Holy Spirit ay hayaan natin na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay upang mapanatili tayong malayo sa kasalanan. So hayaan po natin na maliban po sa salita ng Diyos, maliban po sa ating mga panalangin, hayaan po natin yung banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay para po tayo mapalayo sa kasalanan. Kapag po hinayaan natin na siya ang manguna, may mga sandali po na naranasan niyo po ba ito? Napaisip kayo, bakit ako sa ganitong sitwasyon? Bakit nilayo ako doon ng Diyos, doon sa bagay na gusto ko? Bakit parang ang hirap ng sitwasyon ko ngayon? Naranasan niyo po ba ganon? Na later on, i-reveal sa iyo ng Lord, bakit ka naandun? Di ba? Minsan, hindi natin agad maunawaan, bakit ako dinala ng Diyos dito sa lugar nito? Kasi may plano ang Diyos sa atin na mabuti. Minsan, kapag naunawaan na natin at na-reveal na ng Diyos sa atin, napapaisip tayo, kaya pala ako dinala ng Diyos dito kasi nilalayo ako ng Diyos doon sa nais ko, pero yun ay mabibigay sa akin ng kapamakan. Kaya ako dinilagay ng Diyos dito sa lugar na to para hindi ako mapunta sa kasalanan. Di ba? Minsan napapansin po natin yon. At minsan, dinadala ka rin ng Diyos sa isang lugar na ayaw mo, lalo na sa mga tao na ayaw mo rin nakasama dahil gagamitin ka ng Diyos para yung mga taong ayaw mo ay madala mo rin sa Diyos. Amen? Naranasan nyo na po ba yon? Kung hindi pa, magpapagamit tayo sa Diyos para maranasan natin yon na maiisip natin na marami na pala akong mga tao na inganyo o na hatak pabalik sa Diyos. Amen? So kapag po meron na tayong mga tao o meron tayong mga kasamahan
na iisa po ang ating layunin at iisa po ang ating nasa puso na magsamba sa Diyos, magkakaroon po tayo ng isang worshiping community. Di ba? Napakaganda nito kapag meron tayong community na nagpupuri sa Diyos. So, at kapag may kapag ang mga taong nasa paligid natin ay nagkakaisa na sa isang layunin at bigyan ng kaluguran ng Panginoon, nagiging masaya at nagiging magaan ang ating pamumuhay. So ang kagalakang ito ay hindi po ito galing sa mundo, kundi ito po ay nag-uugat sa kagalakang nailigtas tayo sa tiyak na kamatayan o tinatawag na the joy of my salvation. No? Sabi po doon sa Habakkuk 3:18, "Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation." So hindi lamang ikaw po ang binabago ng Diyos, kundi ginagawa ka ring instrumento ng Diyos upang mas maraming tao ang matransform at maibalik sa puso ng Diyos. So heart check po ulit tayo. Sabi doon, ako ba'y tunay ng nabago at handa na ba akong maging instrumento ng Diyos, hindi lamang para sa ako ang magbalik sa kanyang puso, kundi pati ang mga taong nasa paligid ko? Kung oo, sabihin mo sa iyong sarili, mag-iimbita ako at may dadalhin ako kay Lord. Pakiulit, mag-iimbita ako at may dadalhin ako kay Lord. So, pangatlong S, mabilis lang ho, di ba? Natatakot pa ako doon sa monitor, baka bigla akong mahulog sa sa gitnang ito, may oras mo doon. So, sa pangatlong S na po tayo, spiritual discernment. So, the result of our transformation. Sabi dyan sa Romans 12:2b, then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. So, a transformed life discerns and delight in God's will. So, sa anong mga paraan magagawang baguhin ng biyaya ng Diyos ang ating buhay at akayin tayo pabalik sa kanyang puso? Letter A shape towards what is good. No? Sabi diyan, ang biyaya ng Diyos ay humuhubog sa atin upang piliin ang tama at makakabuti. Ibig sabihin, binabago niya ang ating pag-iisip at pagnanasa para lumayo sa kasalanan at lumakad sa mga bagay na nagbibigay buhay sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama po ba? Letter B, synchronized with God's heart. So, ang biyaya ng Diyos ay umaayon sa ating mga hangarin at sa kung ano ang nakakalugod sa Kanya. So, haba pong binabago tayo ng Diyos, binabago ng Diyos ang ating puso, unti-unti nating nagugustuhan yung mga nais ng Diyos sa atin. Nung nilagay tayo dun sa lugar na yon, marami tayong question, bakit ganito? Bakit ganito yung sitwasyon ko? Bakit ganito kami? So, pero kapag hinayaan natin ng Diyos na baguhin ang ating puso, unti-unti natin nagugustuhan kung saan po tayo dinala ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, si Kami, nung bago pa lang kami pumupunta rito, grabe ang inip niya. Pag sinabi kong sa Tsukuba tayo mag-church, grabe nag-iiyak na siya kasi sabi niya, why? Napakalayo. Sabi niya, mayroong church diyan malapit. Sabi niya, 20 minutes, 30 minutes, nandyan na tayo. Doon, napakalayo. Tapos sabi niya, ang pagpunta rito is nakaka-boring kasi sa biyahe. Lagi siya nagtatanong na, are we there yet? Sabi niya, kung malapit na ba tayo? So every 10 minutes, tatanungin ka niya, how many minutes more? Ilang minuto pa, oras pa ang babiyahin namin. So, doon kami sabi ko, pinag-pray ko sa Lord, sabi ko, Lord, kayo po magbago sa puso ni Kami. So, praise the Lord po, ngayon pag sinabi mo sa kanya na pupunta tayo ng Tsukuba, na siya, excited na siya, hindi na siya na buburyong sa biyahe, minsan natutulog na lang siya. Sa umaga, pag sa umaga, pag kababiyahe kami, bubuhatin ko lang siya, sasakay ko doon sa likod. May higaan na siya, matutulog lang siya. Tapos, minsan pag malapit namin, 30 minutes na siguro, 40 minutes, ginigising ko na siya. Magbibihis na siya ng sarili doon sa likod. Paglalagay pa siya ng kortina doon sa likod, baka makita ko daw siya nagbibihis. Hindi ko makita yung salamin. So, sabi ko sa kanya, huwag niyang gawin. So, nakikita ko na tinatransform siya ng Diyos mula doon sa mainipin
papunta doon sa mga na nagkaroon na siya ng mahabang pasensya at saka yung excitement na pumunta dito. So ganun po ang Diyos sa ating buhay, no? Hayaan po natin na i-synchronize tayo ng Diyos yung ating puso papunta sa kanyang puso. Amen. At letter C, settled in His perfect plan. Diba? So ang biyaya po ng Diyos ay umaakay sa atin sa kanyang ganap, kompleto at walang pagkukulang na plano. So kahit hindi po natin agad makita kung ano yung plano ng Diyos, kasi gano'n naman po tayo, di ba? Hindi natin nakikita agad yung plano ng Diyos. Pero isa lang po ang natitiyak, ang kanyang kalooban ay laging tama, laging sapat, at laging para sa ating ikabubuti. Amen? Ang kailangan lang natin gawin is sumunod. Kailangan natin sundin ang bilin ng ating Diyos. At doon lang po nagtatapos ang ating pag-aaral at sa ating conclusion. Ayan. Transforming grace calls us back to the heart of God. It begins with surrendered life, shifted mind, and spiritual discernment. So heart check po ulit tayo. Sabi doon, are you offering yourself fully to God? Are you allowing Him to reshape your thinking? Are you living in a way that pleases Him? So grace saves us, but it also changes us. Amen? So when we surrender to God's mercy and allow Him to renew our minds, His grace transforms us from the inside out. Amen? So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord. Nawa, Panginoon, ang aming napag-aralan, Panginoon, kung paano nyo po binigay ang inyong sakripisyo sa amin, Panginoon, paano nyo po pinakita sa amin ang iyong mga pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng mga hirap na pinagdaanan ninyo, Panginoon, mula sa pagkapako sa krus, para po kami ay matubos, Panginoon. Lord, dalangin namin na maging instrumento ito, Panginoon, o maging titingnan po namin ito na bilang isang utang na loob na, Panginoon, na ibalik namin sa inyo ng buong puso namin ang aming buhay, Panginoon. Ialay namin ang aming sarili, Panginoon, ang aming oras, ang aming panahon, ang aming maging ang aming mga kayamanan, Panginoon. Ilaan po namin ito sa iyo, Lord. Ibalik po namin sa iyo, Lord, sapagkat wala po kami nito, Panginoon. Wala po kaming kaligtasan kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming baguhin ang aming isipan, Panginoon, ang aming puso, ang aming sarili, Panginoon, ang aming pagkilos, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy nyo po kami samahan, especially po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Illuminate us, Panginoon, para maging kalugod-lugod po ang aming buhay, Panginoon, sa harapan ninyo. Lord, sa nalalabi po naming oras sa gawain ito, Panginoon, tinataas po namin puli sa inyo, O Lord. Kayo po ang patuloy naming dakilain, patuloy naming pasalamatan sa umagang ito. Muli, Panginoon, tinataas po namin ito lahat sa inyo at binabalik po namin ito sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesu Kristo na aming Diyos. Amen. So God bless po. Good morning.